Yo, what's up mga kainam? For today's video nga pala ay ilog series ulit tayo. Kahit may low pressure sa ibang lugar ay dito sa Marinduque ay sobrang init. 10 minutes nga pala mula sa aming barangay papuntang barangay Tabyunan. At yun ang spot na napili kong puntahan ngayong araw. Dahil patatlong barangay lang mula sa amin ay hindi naman talaga kalayuan. Maganda rin ang kalsada rito kaya nga lamang ay may mga ganitong klase kang dadaanan dito, under construction pa. Mabuti na nga lang po at ginagawa ang part ng kalsada na ito kasi napakadelikado talaga sa lahat ng mga dumadaan. Pero mas delikado dati kasi rough road pa yung kalsada tapos napakaliit pa. At ilang minuto nga lang po ay nakarating na tayo dito sa barangay Tabyunan. I love Tabyunan. Sa totoo lamang isa to sa paborito kong barangay dito sa Gasan. Bukod kasi sa napakatahimik na lugar ay kilala din ito sa napakaraming mga halaman, prutas at gulay na pinagkukuhanan ng kanilang kabuhayan. I love you mga taga Tabyunan. Yee! Lukado Kopras, pagtataan ng hipon at pangongolekta ng dakta ng puno ng pili o sahing. Ang isa din sa pinagkukuhanan nila ng pangkabuhayan. O ito paldo. Grabe palang dami ditong mais guys. Native na mais nga pala yung mga tanim na yan at kulay puti na malagkit. Ilang saglit nga lamang ay nandito na tayo sa ating destinasyon pero hindi dyan sa loob ng eskwelahan ha. Shoutout nga po pala sa lahat na mag-aaral ng Pasiano National High School dito sa barangay Tabyunan. At shoutout din sa dalawang content creator ng Gasan na dito nag-aaral, sina Mil Vlog at si Gasenyang Vlogger. Shoutout sa inyong dalawa at welcome sa ating spot. So nandito tayo sa spot natin guys. Tayo nag-vlog noong nakaraang taon. So naghanap tayo ng mas malalim doon sa may part ng kumba. Wala na raw yung part na ginawa nila doon para liguan. Pinataas nila para lumalim yung tubig. So nadala na raw ng baha. So dito tayo magpapesto ngayon. Napakasarap talaga sa pakiramdam na nasa ganitong klaseng lugar ka. Yung tipong marirelax talaga yung buong isip mo at wala kang maibang maririnig kundi huni ng ibon. Sabi nila kapag matured ka na, ganitong klaseng lugar ang gusto mo laging puntahan. Puro na lang kapayapaan ang hinahangad mo at katahimikan. Yung tipong magluluto ka, kakain, maliligo, pagkatapos ikakain ulit, diba? Hindi lamang kapayapaan ang hinahangad mo, kundi pagsabog ng tiyan. Karamihan nga sa atin nung kabataan tayo ay talagang napakahilig natin sa ilog. Yung tipong halos bugbugin ka na sa palo na para bang gusto nang putulin yung sanga ng bayaba sa puwet mo. Tapos kinabukasan nandun ka na naman. O aray mo. O diba? Tigas talaga ng ulo. Minsan naglalagay pa ng karton sa puwet para hindi masakit. At habang nakasala nga pala dito yung iniihaw ko ay nag-i-enjoy naman ako sa paliligo. O di waway ka na yung malaking tiyan. Yung sinisilip ko nga pala dyan sa aking salamin o antipara ay napakaraming maliliit na hipon o mga butot. Pero hindi lamang maliliit na hipon ng marami kundi pati yung mga sipita na malalaki. Pagkaluto nga po pala nitong 3 pirasong hotdog ay nilagay ko na agad yung tilapia para naman mamaya ay may lalantak na tayo. 1 piraso nga lang pala ang binili ko dyan tilapia dahil nag-iisa lang naman ako at wala akong kasama. Kaya ang tawag dyan ay good for one. Balik tayo sa hipon, napakarami talaga ako nakikitang malalaking hipon. Hindi ko nga lang talaga mahuli dahil wala akong pana. Noy lapnos. Yan. Saya talaga, sariwang hangin, sagana sa biyaya. Simpleng buhay